Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Sa mga cards na ito ay pinapakita na lahat ginagawa mo na yung effort. At ang tingin mo, hindi sumasapat yung effort mo. Hindi naman panghabang buhay yung mga problems mo or worries. I-focus mo yung energy mo sa love, happiness, sa pag-asa, at saka pangarap. Harapin mo yung kinakatakot mo or galit para ma-release mo na ito. At saka kinakailangan mo din ng time para makapagpahinga, para maharap mo yung pagbabagong nangyayari at saka darating sa buhay mo. Yung pangatlong card mo, merong malaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kailangan mong magpatuloy at saka magtiwala sa sarili at syempre sa Diyos natin. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Three of Cups, 10 of Pentacles in reverse, at 7 of Wands. Tingin ko dito sa mga cards mo, merong unfair na situation na nangyayari sa buhay mo. Sa kasiyahan, ang daming natutuwa para sa iyo, sinasamahan ka, merong mga celebrations. Ang nakakalungkot dito, pagdating sa problem, solo mo lang. Kasi base sa mga cards na ito, may mga Gemini na hindi humihindi kahit na hindi na kaya. Ganun ka kadaling lapitan. At saka kapag ka nagkaroon ng aberya, ikaw yung masisisi. Hindi naman masamang maging mabait, pero kailangan balansehin mo rin yung sitwasyon mo. May mga pangangailangan ka rin kasi. At saka kailangan yung hati-hati sa obligasyon, sa karir mo man to or sa pamilya nyo. Sa karir, maganda yung naging takbo ng karir mo sa umpisa. Pero unti-unti yung kumpanya na pinasukan mo, hindi na siya ganun ka tatag. Napapansin mo rin ito kasi nag-e-effort ka pero hindi nasusuklian yung kasipagan mo. Sa negosyo, hindi balanse kasi mas marami ka pang nailalabas kesa sa kita. At ang advice ng cards, asahan mo na ganito yung mangyayari sa karir mo na hindi ganun kadali, may mga kakompetisyon. At ang paalala ng cards na dahil sa mga iba't ibang challenges na dumarating sa buhay mo, kailangan mong mag-relax para hindi ka ma-stress or ma-focus lang sa problem. At makaisip ka ng mas better solution sa mga challenges na dumarating. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sa umpisa maganda yung relationship nyo. Pero unti-unti nagkaroon ng problema dahil naapektuhan ng ekonomiya yung trabaho ng person mo. Yung sweldo, hindi na ganun ka-stable. Unlike dati. Ito yung ilan sa problemang pinapakita ng cards kaya nagtatalo kayo ng person mo dahil sa financial problem.
Ito yung message ng person mo na nagsusorry siya dahil sa hindi siya naging totoo sa iyo. Hindi niya nasasabi yung katotohanan or problem niya. Wala ring time itong person mo dahil sa focus siya sa career. Minsan, ito na lang yung dinadahilan ng person mo, yung nasa trabaho siya para makaiwas sa iyo or sa argumento. At tingin niya, parang hindi kayo nababagay sa isa't isa kasi hindi nga niya nabibigay yung kailangan mo. Mahirap man itong gawin or tanggapin, kailangan ng person mo na magpaliwanag or magsorry sa iyo. Kung ano yung katotohanan. Naiisip din niya na masaya ka ba na hindi kayo magkasama. At ang advice para sa mga nasa relationship, matutugunan nyo ng person mo yung problem sa financial. Kailangan ng teamwork kung paano nyo maayos yung problems nyo. Maraming pagbabagong nangyayari sa relasyon nyo. Merong happy at meron ding challenges. Ang ilang single, hindi ka ready para sa long-term na relasyon. At saka kung magkakaroon ka ng karelasyon, gusto mo pareho kayo ng gender. Ten of Wands, Page of Pentacles, at the Magician. Sa mga cards na ito, kailangan mong maghinay-hinay. Lalo na't sinusolo mo yung mga responsibilidad na hindi naman dapat. Mag-isip ka ng tagumpay at saka ng mga bagay na gusto mo na mag-work para sa iyo. Maganda yung buhay mo kung ikaw lang At saka dahil sa masipag ka, mabubuhay ka, merong kaunlaran. Hindi lang ito pang Pilipinas, pwede ka rin kahit sa ibang bansa kasi malakas yung loob mo. Mabilis din yung memorya mo sa pagtanda ng mga ibang lengguwahe, lalo na't mahilig kang makipag-communicate. Sa financial, nakadalawang cards ka na matutugunan yung mga problema mo sa money. Kasi magaling kang dumiskarte at mag-handle ng financial na meron ka. Nag-i-increase din yung kita mo kasi ang ilan sa inyo, meron kang extra na trabaho or pinagkakakitaan. Kaya natutugunan yung pangangailangan mo sa financial. Sa mga nasa relationship, huwag mong paasahin yung person mo. Ayusin yung relationship nyo kahit na magkaroon man nito ng problema bago pa mahuli yung lahat. Suriin kung ano yung kailangan at saka mga dapat baguhin para yung relasyon nyo ay magtagal. Na kahit na busy kayo sa responsibilidad ng person mo, huwag niyong kalimutan yung time nyo sa isa't isa kasi importante din yun. Pinaka-importante. Kasi sa panahon ngayon, yung totoong tao at saka totoong nagmamahal sa'yo, yun yung mahirap hanapin. Kaya pahalagahan ito. Sa mga single, ang ilan sa inyo, dinadahilan mo na busy ka kasi kaya wala kang love life. Pero meron kang person na makikilala na magiging interesado ka. Ito na yung message ng person mo. Bukod sa family niya, ikaw yung pinakamalapit na person sa puso niya. Kasi ramdam ng person mo na ikaw at siya ay soulmate. Nakadalawang cards ka na. May mga panahon na naaapektuhan siya sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay niya na minsan nahihirapan ka rin unawain. May mga plano at saka meron din namang gustong makamit ang person mo sa buhay, katulad mo. Kaya lang ang ilan sa inyo nagkakaroon kayo ng konting tampuhan, pero naiisip ng person mo na ito na yung katapusan ng relasyon nyo kaya
inuunahan ka na niya agad na maghiwalay na kayo or ginost ka na ng person na ito. Kasi hindi ready yung person mo sa mga sasabihin mo sa kanya kung ayaw mo na. General reading ito guys, connected kayo sa isa't isa ng person mo kaya may posibilidad na magkapalit kayo ng cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy. King of Cups, Seven of Swords, at the Emperor. Alam mo, napapansin ko mukhang nasa sa iyo na talaga ito. Na mukhang tinatanggap mo na lang din na ikaw yung maaasahan. At saka may mga taong lumalapit din kasi sa iyo na hindi mo mahindian. At para sa ilan, wag mong sarilinin lang yung problems mo. Sabihin mo to sa mga taong mapagkakatiwalaan mo, lalo na sa family. Yung mga bagay na hindi mo kaya or yung kaya mo lang gawin. Lalo na't merong mga taong nililinlang ka, inaabuso yung kabaitan mo. Hindi habang buhay ganito yung magiging desisyon mo. May panahon na maninindigan ka sa sarili mo sa mga bagay na pagdidesisyonan mo na ito yung nararapat lang, ito yung pwede lang. Magsiset ka ng boundaries. Hindi ka naman makikipag-away pero yung ipapaunawa mo sa kapwa mo, yung mga decisions mo. Sa kalusugan naman, marami kang inaalala or concern sa kalusugan mo. I-let go mo ito at gawing positibo yung kaisipan. Kumain at matulog ng sapat, kailangan mo ng pahinga. Kasi healthy naman yung pangangatawan mo . Kung nagwo-worry ka talaga, ihinto mo na yung mga unhealthy na nakagawian. Kung meron ka mang illness, magiging mabuti din yung kalusugan mo. Sa mga nasa relationship, kung hindi na nagiging maganda yung relasyon nyo ng person mo, matatapos na rin ito at maibabalik sa maayos na kondisyon ang relasyon nyo. May mga person kasi na mas pipiliin na maayos ang relationship. Ang ilan naman mas pipiliin mo na magkanya-kanya na lang. Ayaw mo kasi na mas lumala pa yung problema nyo sa relasyon. Hihintayin ng person mo kung ano yung mga bagay na pagdidesisyonan mo. Maybe ang ilan sa inyo nagkaroon kayo ng tampuhan kaya ito yung message niya. Sa music na i-express ng person mo yung totoong feelings niya at saka yung mga alaala nyo naaalala niya. Single ka man or nasa relationship, hindi pa ready yung person para sa mas malalim na koneksyon. At hinahangad ng person na ito na patawarin mo siya kung ano man yung mga nagawa niya sa iyo. Lalo na't hindi niya naipakita kung ano yung totoong siya sa iyo. Sa mga single, kaya hindi ka pa nakikipagrelasyon kasi ang ilan sa inyo hindi mo pa nakikita yung tingin mong taong magkukomit sa iyo. Pero darating itong person na ito na magseseryoso sa relasyon. Itong final card mo ay Three of Swords. Mahirap talaga sa isang sitwasyon o relationship na may karibal. Na base sa mga cards, ang unang karibal ay yung oras ng person mo sa iyo. Itong damon, yung mga guide mo, angels, ang magbibigay sa iyo ng mensahe sa kung ano yung mga totoo na dapat mong malaman sa buhay mo. Kaya wag mong baliwalain yung mga signs. Itong The Hermit, magkakaroon na ng clarity. Magiging aware ka na sa totoong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At dahil dyan, magiging maingat ka na sa mga decisions mo at saka sa mga taong pahihintulutan mo sa buhay mo.
Papayagan mo pa rin naman na magmahal yung puso mo. Pero this time, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gagawin or plano. Kasama na rin dyan yung plano sa career, sa negosyo, at saka sa financial. Magkakaroon ka kasi ng panahon para makapag-isip sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Iiral sa iyo yung maturity. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung message ng person mo through songs. Angel Baby. Pakinggan nyo na lang ito dito sa YouTube.